Panginoon ay pinagkaloob mo sa amin. Salamat po, Diyos, sa patuloy na lakas at kalusugan na pinagkaloob mo. Dalangin po namin, Panginoon, na sa amin pong pag-aaral, bigyan mo kami, Panginoon, ng karunungan at kaalaman. At ganoon din po, O Diyos, ng pangunguna ng iyong banal na presensya sa magitan ng iyong banal na Espiritu. Ganoon din po, O Diyos, sa iyong lingkod na gagamitin na siyang magbabahagi sa amin, Panginoon, ng amin pong pag-aaralan na topic sa session 2 na ito, Panginoon, ng Laser Band Ministry. Salamat po, Panginoon, sa ah, pagpapala at patuloy mong biyaya, Panginoon, namin pong nararanasan. Manguna ka, Panginoon, sa amin pong gawain. Sa pangalan ni Jesus, na aming tagapagligtas, itong aming dalangin. Amen. Amen. DS, Okay, good morning po uli. Magandang gabi pa rin dyan. I-share ko po itong screen po natin. Ayan. Nakikita na po ba natin ito? Ayan. Nakikita nyo na po itong screen natin. Yes po. Yes, DS. Hindi ko muna i-open itong video ko mga kapatid kasi humihina yung internet natin kapag naka-open yung video. Nagpukan po makapag-install tayo ng PLDT kasi itong gamit natin nagkakaroon ng problema. Humihingi po ako ng dispensa sa yun, nawala yata si DS. Mahina, convert. Yan, nandun ulit. nawawala-wala po ako. Problema po natin Meron itong, na po, DS, meron na po. ayan, sige. Problema natin itong converts natin. Ah, Mahina. mamaya punta ako sa PLDT. Ayan. Okay. Ang second topic po natin sa ating LSM ay about leading, no? Serve by leading. Kagaya po ng dati, lalampasan na po natin yung worship. Yan. Leading. Lalampasan na po natin itong worship para hindi na po tayo kakain ng oras po mga kapatid. Kahit na naka-off po kayo ng camera ninyo, sabayan niyo akong basahin ito doon sa reading po natin na basahin natin na inaako natin ito mga kapatid na ito ay sa atin. My God, I lift my Lift my face face toward you toward now you like a now, hungry hungry child, child, asking to be to fed. bed. My soul is My starved. soul is Time, starved. My flesh My yearns flesh from the to touch yearns touch, that the I touch only you can only you give. can give. Come to me, come Come to to O me, me, God, God, stay stay with stay me. with Stay me. with me. me. I I abandon 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 myself myself My myself into your into your hands. into your hands. hands. Do with Do me it as do you with will, me again, as you will, and whatever whatever and you do, whatever you you do with do Thank with me, me. I thank you. 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 I I am am prepared I'm prepared prepared to for for do many anything. for everything. anything. I will accept I will everything accept Everything everything as long as as your long as your will will is is accomplished. accomplished accomplish in the in the totality of my totality living. of my living. Amen. My God, God,
I My gave God, to you hands as a Give gift of myself to love. you. give myself Yes. Yes. uh, It is necessary for me to give myself to To you you, in confidence confidence without and without not reserve reserve, because I fear, love because you I love you. because I love you. and I know I know I you know that love you me love me me also. 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 Reach down inside me Reach now, O down God, inside me now, oh God. and I change the Change the gears that gears, thank the the race race and and roar, roar in in place of and place the turmoil. place of turmoil, turmoil. Give me in peace Give peace, me peace. and in place of place of In the place, frenzy, frenzy. give me a and patient patience. Give me pain. patience. More on Jesus. Then shall I be more like Jesus, who taught us for you in all the events and affairs of my days. Then I shall find I find rest. Then rest. I shall find a Then I will rest be at I that will peace be at I with have peace myself with myself, peace with myself with you. and with and you. with you. Amen. Prayer for a new heart. Silent din po tayo. Thou art over us. Thou art one of us. Thou art. Thou who art. Lord, Give me a pure heart that I may see thee. A humble heart that I may hear thee. A heart of love that I may serve thee. A heart of faith that I may abide in thee. Amen. Amen. So sa atin Amen. pong session 2, ito po yung learning outcome goals po natin. Everyone should be able to describe servant leadership. Discuss the important roles in leadership. Describe and discuss what it means to be a spiritual leader. Demonstrate the principles of Christian conferencing and describe aspects of consensus and discernment. Servant leadership. Ano ba ang servant leadership? Siguro po naririnig na ninyo ito lagi, yung about doon sa servant leadership, kasi within the United Methodist body, ito yung lagi nating naririnig kapag ang pinag-uusapan po natin ay buhay ng isang pastor o buhay ng isang manggagawa o buhay ng ating Panginoong Jesus. Ito yung kanyang sinabi sa kanyang mga alagad, whoever wants to be first among you will be your slave. Whoever wants to be first among you will be your slave. Ang sino mang gustong maging una, dapat siya ang maging huli. Ito ay nanggaling po sa ating Panginoong Hesus at hindi lang niya sinabi ito, kundi ito po ay kanyang ipinakita. Ito po ay kanyang ginawa. Ang sabi niya, hindi ako pumunta dito sa lupa upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. After he was the feet of his disciples, he put on robes and returned to his place at the table. He said to them, do you know what I've done for you? You call me teacher and Lord, and you speak correctly because I am. Feet, you too must wash each other's feet. I have given you an example, just I have done, you also must do. I assure you, servants aren't greater than their master, nor are those who are sent greater than the one who has sent me. Sinabi po na ito ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad noong panahon na bago niya harapin ang kanyang kamatayan, bago siya hulihin. Siya po ay naghugas ng paa ng kanyang mga alagad. Ito ay bahagi sa kanilang kultura noon na kapag sila po ay binibisita sa isang tahanan,
ang gumagawa po ng ginawa ng ating Panginoong Hesus ay yung mga alipin, no? Yung mga binayaran o yung mga pag-aari ng mga amo na nag-imbita sa kanilang mga bisita. At alam po natin na ito ay beyond culture pa sapagkat ito ay isang paglilingkod ng isang alipin, no, sa kanyang Panginoon. Ito ay ginawa ng ating Panginoong Hesus. Kung mapapansin po ninyo, itong bahagi ng talatang ito ay tinanggal niya yung kanyang suot, no? Tinanggal niya yung kanyang suot at tinalagay sa isang lamesa, tsaka niya hinugasan yung paa ng mga alagad. Yung robe niya kasi ay pagpapakita na siya ay isang master, no? Na siya ay isang teacher. That's why kailangan niyang tanggalin ito at ipakita yung kanyang paglilingkod. Ipakita at ginawa yung ginagawa ng isang alipin. Ang sabi po niya dito mga kapatid, kung ginawa ko, ay gagawin nyo rin. At ipinalala niya na walang mga alipin na mas mataas kaysa sa kanilang Panginoon. Pero siya bilang teacher at bilang Lord, bilang Panginoon, ginawa niya ito. Ito po yung content ng servant leadership, mga kapatid. Ano? Ito po yung ipinakita, hindi lang ipinangaral ng ating Panginoong Hesus, kundi ito ay kanyang ipinakita sa kanyang mga alagad na hindi lang to inform them, but Jesus want them, no, to imitate what he did sa kanila. Gusto niyang ipinakita niya ito sa kapagkat gusto niyang gawin din ng kanyang mga alagad. Servant leadership. Kung mayroon pong isa dyan na pwedeng magbasa, Pastor Danny. Sa mga kapatid po natin na available na magbasa about servant leadership. Okay, ako na lang. Servant leadership, the ministry of all Christians. No, the ministry of all Christians is one of service for the mission of God in the world. No, servant leadership is not only hindi lamang po ginagawa ng mga pastor, ng mga nagtatrabaho sa ubasan ng Panginoon, kundi ito po ay ministry ng lahat ng Kristiyano, kagaya ng ministry of the baptized na pinag-aralan natin nung last session, no? Ang servant leadership ay ginagawa ng lahat ng Kristiyano at ito ay nakaugat sa service in doing mission of God sa mundo na ating kinagagalawan. Servant leadership, si John Wesley, ang kay John Wesley is moving toward perfection. Moving toward perfection. Alam po natin na hindi po tayo perfect, pero tayo bilang United Methodist Church ay mayroong pag-asa na we are going to perfection. Isa po ito sa ating mga doktrina, no? A heart habitually filled with the love of God and neighbor. No, ito po yung pangunahin na sinabi ng ating Panginoong Hesus na ngayon ay pinangaral ni John Wesley sa kanyang mga tagasunod. Ngayon ay paulit-ulit na inire-remind po sa atin yung puso, sabi niya, habitually filled with the love of God. Hindi na lang ito ina-adapt, hindi na lang ito natututunan, no? Kundi ito ay nagiging habit, yung pag-ibig ng Diyos at sa pag-ibig ng tao. Hindi na lang natin pinipilit ang ating mga sarili, kundi nagiging habit na ito. Minsan naririnig natin yung word na ito kasi yung habit ko no? Pag ginagawa mo yung habit mo, na-enjoy mo na. No, na-enjoy mo na kasi praktisado mo na ito. Hindi mo na kailangang i-practice kasi ito na yung practice mo. No, ito na yung practice mo. Ito yung punong-puno po tayo ng pagmamahal sa Diyos at ganoon din sa mga tao. Then sunod, having the mind of Christ and walking as He walked. Ang tanong, ano ba yung mind of Christ? No? Ano ba yung uh, uh,
utak ng ating Panginoong Hesus? Ano ba yung kanyang iniisip? Balikan po natin yung istorya ng buhay ng ating Panginoong Hesus. Unang-una pa lamang, noong sila po ay pumunta sa Jerusalem, siya po ay hinanap, no? Ng kanyang mga magulang, ng kanyang mga kamag-anak. Pero siya po ay nanatili sa templo. Nung nahanap siya, sinabi ng kanyang nanay, normal sa nanay na, saan ka ba nagpupunta? Pero ang sagot ng ating Panginoong Hesus, hindi ba't kailangan ako'y nasa bahay ng aking ama? What is the mind of Christ? Doon sa verse na yon, mga kapatid, ang mind of Christ ay yung kanyang laging iniisip ay maglingkod sa Diyos. Yung kanyang laging iniisip ay siya ay nasa Diyos. At kung titignan po natin yung kanyang ministry, no, after nung 12, na ipakita po natin na itala po sa Biblia yung 30 years niya hanggang 33, no, more or less. Ano yung mind of Christ na makikita natin doon? Service. About service. Ipinakita niya ito na yung mga binanggit po kaninang una, yung sinasabi niyang, ako ay pumunta dito sa lupa hindi upang paglingkuran, kundi maglingkod. So what is the mind of Christ? It is service. Service to God and service to people. No? Pangalawa, and walking as He walked. Paano ba yung buhay? Paano ba yung journey? Ano yung mga nakita natin na naging journey ng ating Panginoong Hesus as He walked, no? Habang siya po ay ginaganap niya yung kanyang misyon. Ano yung meron siya? Meron po siyang pagpapakumbaba. No, ito yung lagi niyang ipinapangaral sa kanyang mga alagad na magkaroon sila ng kapakumbabaan. No, magkaroon sila ng kapakumbabaan. Alam niyo ba na minsan china-challenge ko ang mga miyembro about doon sa humbleness. Sabi ko, madaling magpakumbaba kapag ang iniisip mo o yung nakaharap sa iyo ay mas mataas sa iyo. But how about kapag ang nasa harap mo ay inaari mo o sinasabi mong mas mataas ka sa kanya, madali pa bang magpakumbaba? But kung titignan po natin, no, kung paano naglakad ang ating Panginoong Jesucristo and His journey sa mundo na ating kinagagalawan, ipinakita po niya yung kanyang pagpapakumbaba. Hinuli na siya, ipinako na siya sa krus, sinabi pa rin niya yung kanyang pagpapakumbaba na mayroong pagmamahal sa mga taong gumawa sa kanya ng hindi mabuti. Ano yung isinagawa niya habang siya po ay nandun sa krus, nakabitin sa krus, naghihirap? Ang sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pero kung kukunin po natin yung sitwasyon na yun, mga kapatid, na tayo po yung ginawa ng masama at mayroon tayong kapangyarihan, kagaya ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, baka nilusaw na natin sila ng apoy, no? Having the mind of Christ and walking as He walked. Huwag nating kalimutan itong mga ito. No? Huwag nating kalimutan itong mga ito na galing po sa ating founder ng Methodism, si John Wesley. About spiritual leadership. Ano ba yung spiritual leadership? Ang spiritual leadership, nakapaloob po dito yung spiritual disciplines. At ano yung spiritual disciplines? We are called to holy living. We are called to holy living. Ang ibig bang sabihin nito ay hindi na tayo magkakasala? Yung holy living na mayroon po tayo, tayo po ay tinawag ng Diyos upang mabuhay ng may kapayapaan, ng may kabanalan. No? Kung nabubuhay po tayo ng may kabanalan, tayo po ay mayroong kapayapaan. Kung nabubuhay po tayo ng may kabanalan, tayo po ay punong-puno ng pag-ibig. No? Tayo po ay punong-puno ng kapayapaan. So tayong lahat bilang mananampalataya ay tinatawag sa holy living o doon sa buhay na kagaya ng ating Panginoong Hesus Kristo, na hindi ibig sabihin na hindi na tayo magkakasala. No? Kasi every human being are subject to commit mistake or to commit sin in every single second sa kanyang buhay. Napakarupok po natin.
Pero ito yung tinatawag sa atin ng Diyos. Kung kaya nga po, ng ating Panginoong Yesus, kung kaya nga po, mayroon niyang spiritual discipline. Mayroon tayong disiplina sa ating mga sarili. Unang-una na lang, kapag tinasabi natin yung holy living, ah tumutungkol ito doon sa disiplina natin sa pagkain. Minsan kahit bawal sa atin, kinakain natin. No, spiritual part ito ng spiritual discipline po natin. Bakit? Kasi yung katawan po natin ay bahagi ito, yung buhay po natin ay bahagi ito doon sa mga ibinigay ng Diyos sa atin, ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Hindi sa atin ito. No, kaya kapag pinabayaan natin ito, naging reckless po tayo sa Kanya, kainin natin yung gusto natin kahit bawal, lumalabas tayo doon sa spiritual discipline na sinasabi po natin about doon sa spiritual leadership. Ano po mga kapatid? Then, bahagi po ito, papasok po tayo doon sa spiritual uh, discipline mga kapatid. Mayroon po tayong mga nakaset, no? Mayroon po tayong mga nakaset na personal devotion. No? Nagdi-devotion pa ba tayo personally? Mayroon tayong mga personal prayer. Nagkakaroon pa ba tayo ng mga prayer personally? Nagkakaroon pa ba tayo ng pag-uusap sa Diyos after na gumising tayo ng umaga? Nagkakaroon pa ba tayo ng thanksgiving, prayer sa Kanya? And many other things na nagpapakita ng disiplina sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya. Pangalawa, under spiritual disciplines, practice of the means of grace. Yan. Ano ba yung grace? No? Ano ba yung grace na sinasabi po natin? Itong grace na ito ay ipinagkaloob ng Diyos sa ating lahat. No? Walang pinipili itong grace na ito. Kailangan lang nating tanggapin mula sa Kanya. Yung grace of salvation, wala po tayong ginawa para maligtas po tayo. But by His grace, no? Through our faith, ay naranasan po natin yung salvation. Ngayon, ang hinihiling po sa atin ay hindi lang maintindihan yung grace, kundi gawin po natin, i-practice po natin sa ating mga buhay. And actually, ito yung isang buhay or ito yung buhay ng mga mananampalataya, mga kapatid, no? Tayo po ay nabubuhay sa grasya ng Panginoon. Kung ina-acknowledge po natin ito, alam po natin na wala tayong pwedeng maipagmalaki sa iba dahil ang lahat ng sa atin ay galing sa Diyos through His grace. No? Sa pamamagitan ng kanyang grasya. Malakas ka ba? Napapagtagumpayan mo ba ang temptation sa iyong buhay? Then, that is grace. No, that is grace. Kasi itong grace na ito, mga kapatid, ay kailangan nating maranasan at kailangan nating mapakinabangan bilang mananampalataya. Baka naman isinasantabi natin ito. Then, maranasan natin ito kapag pinapractice po natin yung means of grace. Accountable discipleship, no? Sa ating konteksto ngayon, hindi po kayo makapag-create ng mga groups po ninyo, ng small groups ninyo para magkaroon kayo ng sharing, magkaroon ka ng Bible study, magkaroon kayo ng fellowship, no? Kaya nagkakaroon po tayo ng accountable discipleship. Pero paano natin ito gagawin sa konteksto na mayroon po kayo? Yung accountable discipleship, mga kapatid, mula doon sa simple message sa ating kapatid na alam natin na mayroong problema. Yung kinukumusta natin. Napakalaking bagay yon. No, that is accountable discipleship dahil alam natin yung kapwa natin disipulo ay may mga hamon sa buhay, including us. No, mayroon din tayong hamon sa buhay. So yung accountable discipleship ay hindi po siya one way, kundi two-way po ito. No, two-way po ito. So give and take, no, give and take. Parang kung naalala mo yung isang tao, mayroon siyang shiner na kabigatan, pag inalala mo siya, kinumusta mo siya, at sabihin mong ipinapanalangin kita, that is one sign of accountability to your co-disciples. No? So, ito ay isa
na nakapaloob doon sa spiritual leadership. Unity of ministry. Yan, unity of ministry. Maraming mga denominasyon sa mundo na ating kinagagalawan. At meron akong naririnig, sabi niya, hindi ko na alam kung anong paniniwalaan ko sa mga iglesia na yan, sa mga church na yan. No? But alam nyo, we are all believers, lahat po ng tumanggap sa ating Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas ay tinaguri ang body of Christ. No? Tayo po ay kabahagi, no, doon sa Universal Church. No, doon sa Universal Church. At nagkakaroon po tayo ng isang kaisipan, ng iisang direksyon, at tinatawag po natin itong unity of ministry. No, kagaya po natin ngayon, magkaiba po tayo ng lugar, nandyan kayo sa Israel, nandito po ako sa Pilipinas, then ginagawa natin itong pag-aaral. This is one concrete example of unity in ministry or unity of ministry, mga kapatid. Walang pagkakaiba doon sa ministry nito sapagkat ang ministeryo na mayroon po tayo ay ministeryo ng ating Panginoong Hesus. At dito po tayo tinawag to do our mission. At yung mission na ito, yung mission po natin na ito ay yung mission ng Diyos. Papatuloy natin ito na iniwan ng ating Panginoong Hesus. Ito yung sinabi niya sa kanyang mga alagad, go ye and make disciples to all nations, baptizing them, no, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So tingnan po natin mga kapatid, tayo po ay nagkakaroon ng pagkakaisa sa ministry kung saan po tayo tinawag, which is doing mission of God. Okay? Ano man at saan mang lugar tayo naroroon. Ito po yung alam na alam po natin about the general rules. No? Yung general rules, napakahaba po nito, ngunit ito po ay kinompress upang mas madali nating matandaan. Ito po ay kinompress, itong general rules na ito, at nagiging 3 bahagi ito. Babasahin ko po. It is therefore expected all of you who continue therein that they should continue to evidence their desire for salvation. No? First, by doing no harm. By doing no harm, by avoiding evil of every kind. Do good. Do good ito. By doing no harm, by doing do good, sabi niya. Na ang iniisip po natin ay hindi manakit sa ibang tao, kundi yung babalikan po natin yung love your neighbor, love your enemy. No? Ito yung hamon na ginagawa natin about doon sa general rules na iniwan po ng ating founder John Wesley. No? Secondly, by doing good. No, by doing good. By being in every kind merciful after their power as they have opportunity, doing good for every possible sort and as far as possible to all, sabi niya. Paano ba natin gagawin o paano ba tayo gagawa ng mabuti para sa ibang tao? Paalala po natin yung istorya ng Good Samaritan, yung 3 dumaan sa kanila, yung isa'y pari at yung isa'y libita. At kung titingnan po natin, saan ba nagtatrabaho yung pari at saka yung libita? They are church people. Sila po ay nagtatrabaho doon sa templo. Ngunit ayon po sa istorya, sila po ay umiwas. Ngunit itong pangatlong karakter na binanggit ng ating Panginoong Hesus ay yung Samaritano. And that time, sino ba yung mga Samaritano? Literally, ang mga Samaritanong ito ay half Jew. At kapag hindi ka pure-blooded Jew, mababa po ang pagtingin nila sa inyo. No? Ito yung sitwasyon ng mga taong nakikinig sa kanya noon, nakikinig sa ating Panginoong Hesus kung sino yung mga Samaritano. Ngunit sino ba ang gumawa ng mabuti doon sa taong ninakawan, doon sa taong binugbog, doon sa taong hinold up? Yung ibinibilang na marumi, no? Yung ibinibilang na marumi, while yung kabahagi doon sa mga royal blood
no? Which is yung sorry, which is yung pari at saka yung Levita ay walang ginawa, kundi ang Samaritanong ito ay nag-extend, no? Nang higit pa dun sa gagawin ng sino man sa atin ngayon na nakikinig, no? Na nandito sa Zoom. Anong ginawa niya? Isinakay niya sa sarili niyang sasakyan, dun sa kanyang asno, dun sa kanyang kabayo, no? Pinahiran niya ng langis, inilagay niya sa isang panuluyan, at sinabi niya doon sa may-ari ng panuluyan or doon sa nagtatrabaho, sabi niya, gamutin mo, ito yung gagastusin niya, kung kulang pa yan, no? Babalik ako bukas at babayaran ko, no? Ito yung ginawang good ng Good Samaritan. At ito po ay hindi lang a sort of information bakit nakalagay sa Biblia. Ang hamon po sa atin is gumawa po tayo ng mabuti. Hindi natin nakikita ito. No, hindi natin nagagawa ito. Napakahirap natin gawin ito. Pumasok ka sa social media ngayon, wala kang makikita kundi siraan. Especially doon sa political issues ng ating bansa ngayon dito sa Pilipinas, nakakapagod. Nawawala itong by doing good. But we as United Methodist Church are challenged, no, to do good, no? Tayo po ay hinahamon bilang kabahagi ng katawan ng ating Panginoong Hesus na miyembro ng United Methodist Church na gumawa ng mabuting bagay sa lahat ng klase ng tao, mga kapatid. Then third, tandaan po natin, ito yung general rules natin. Thirdly, by attending upon all the ordinances of God. Ano ba yung sinasabi nilang ordinances of God? Doing worship. Kaya number one po ito. Tayo po ay naglilingkod sa Diyos. At yung paglilingkod natin sa Diyos, no, paglilingkod natin sa tao, ito po ay pagpapakita kung paano natin kamahal ang Diyos. Actually, na-reward po itong third. Sabi niya, stay in love with God. Mas madaling matandaan. If we are attending all the ordinances of God, such as worship, Bible study, and other, no, things na ginagawa ng isang mananampalataya, nag-i-stay po tayo na minamahal ang Diyos. Stay in love with God. Ito yung pangatlo, mga kapatid, na binubuo ng general rules. Pinaiksi po ito, no? Sinortin po ito. Ngunit nandyan po yung thought ng general rules po natin bilang United Methodist Church. No? Now, ang spiritual leaders are called to holy living. Yan, nabanggit natin kanina itong holy living na ito. Spiritual leaders are called to holy living. Ito ay bahagi doon sa topic natin na leading. At tayo bilang mananampalataya, tayo nung tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus, meron na tayo itong ministry na ito, yung ministry of leading. At tinatawag tayong spiritual leaders. And being spiritual leaders, we are called to a holy living. Ano ba yung nakapaloob dun sa holy living? Patient. Yan. Mapagpasensya ba tayo? Kapag inaaway ba tayo, nananalangin lang tayo? At ipinapanalangin natin yung umaaway sa atin? Ang panalangin natin kunin mo na siya, Lord? No? Hindi naman. Okay, hindi naman ganon ang panalangin natin. Being patient. Ito po ay isa na makikita po natin sa bunga ng banal na espiritu. And being spiritual leaders, we are called to a holy living, mga kapatid. And kapag in-embrace po natin ito, na sinasabi po natin na, no, God called me to lead people, no, in my own capacity as lay. Mayroon po tayong patient. At kung wala po tayong patient, panalangin natin sa Diyos. No? Panalangin natin sa Diyos na sana magkaroon po tayo. Kasi ito ay bunga ng banal na espiritu. Okay? Pangalawa, kind. Alam natin yan, yung pagiging kind po natin. No? So, ito po ay mga qualities ng isang spiritual leaders. Does not envy. Yan. Sa Ilocano, haan nga man nangimon. Ngayon, but ang Diyos po natin ay
Sa Ilocano kasi madaling tignan yun yung envy, no? Inggit ito dun sa literal na pagka translate po ng envy. Hindi po, wag po tayong mainggit. Yung sinasabi nilang yung mabuting inggit, sabi nila, wala pong mabuting inggit. Kapag ka mabuti po ito, hindi po envy. Ito po ay na-inspired po tayo. No? Yung sinasabi nila na, minsan ginagamit kasi yung salitang inggit, naiinggit ako sa kanila kasi napakaganda ng family nila. No? Pwede nating i-reward yon. Na-inspired ako sa pamilyang yan. Na-inspired ako sa pamilyang yan kasi napakabuti, napaka-respectful, napaka-religious, napaka-servanthood yung kanilang attitude. No? Never boastful. Hindi raw pumayabang. No? Not conceited. Not rude. No? Ito yung mga spiritual leaders. Tignan po natin, napakarami. Ano? Never selfish. Does not gloat. Is slow to take offense. Minsan ito yung mabilis tayo no? Kapag ka mayroong gumawa sa atin ng hindi maganda, gagawan din natin kaagad ng hindi maganda. No? At sinasabi natin, hindi yun offense. Defense yun. No? Mayroon tayong defense mechanism. Ano? Ipinagtanggol ko lang ang aking sarili. No? But tignan po natin ito bilang spiritual leader, ito po ay sign din ng maturity natin bilang isang Kristiyano. No, slow to take offense. Doesn't keep score. Hindi po tayo nagbibilang. No? 1, 2, 3. Pag 10, dapat ka ng kalusing. No? Ito yung mga salita natin bilang mga Pilipino. Delights in the truth. Ang gusto lang po natin ay yung katotohanan, no? Sapagkat ito yung gusto ng Diyos na tumawag po sa atin. Kagaya nga po ng sinabi niya, I am the truth, no? Siya daw ang katotohanan. At kung sino po ang nakakakilala sa katotohanan ay mapapalaya, no? Ito yung sinabi po ng ating Panginoong Hesus. So, ito po, tandaan po natin itong mga qualities ng spiritual leaders na tinawag po upang mabuhay ng mayroong kabanalan. No? Spiritual leadership is service for Christ. Yan, service for Christ. Sa aming mga pastor, iniwan po namin ang aming mga pangarap sa buhay. Ako po, pangarap ko po maging military. No? Since childhood, ito na yung pangarap ko. Ngunit tinawag ako ng Diyos na magpastor. At nung tinawag po niya ako, ay ayaw po. Tinakbuhan ko po ito ng 3 years. Hanggang na-corner po niya ako. No? Sa isang sitwasyon na hindi ko maiwasan. No? He bought twice my life, no, for saving me to a danger. No? Binili uli ako ng Panginoong Jesus. No, hindi lang doon sa binili niya ako nung ibinigay niya yung kanyang buhay, kundi binili niya ako nung ako'y niligtas niya mula sa isang sakuna. No, ako po ay nakagat ng ahas at mamamatay na ako, pero ang Diyos gumawa ng himala po rito. No? At nung na-corner po niya ako, mga kapatid, naglingkod po ako sa kanya bilang pastor. At hindi po nangangahulugan, Pastor, like ko po kami, kailangan ba namin gawin kagaya ng ginawa mo? Kagaya po nung sinabi ko po nung last meeting po natin, mayroon po tayong iba't ibang pagkatawag. At kung saan po tayo tinawag, halimbawa, ikaw ay isang inhinyero, halimbawa, ikaw ay isang magsasaka, halimbawa, ikaw ay isang nangangamuhan, no? Ito po ay, dito po tayo tinawag ng Panginoon. No? At kapag tinawag ka, you acknowledge that God called you to that profession, to that vocation, gawin mo kung ano yung tama, that is service for Christ. No, kapag ginagawa mo yung tama, mga kapatid, anuman yung trabaho na mayroon ka, that is service for Christ. Hindi mo ginagawa ito upang mag-ipon ng medalya. Sa buhay po namin bilang mga pastor, napakadaling intindihin, di ba? Nagtatrabaho kami para sa Panginoon. Alam niyo ba, kahapon, kasi Thursday na ngayon, no, Thursday na ngayon, kahapon, kagabi, ay naka-schedule po ako ng church conference.
Sa Kalayaan United Methodist Church. Gabi po tayo nag-charge conference dito, alas 6 sana yon. Ngunit may meeting po kami ng cabinet meeting. Pinag-usapan po namin about dun sa Christmas fellowship namin. Pinag-usapan po namin about yung mga other matters ng leadership ng mga district superintendent. At ako po yung presider, no, bilang dean. No, bilang dean ng cabinet, ako po yung presider, kaya hindi po ako makapag-absent at hindi ako makapagsabi na mayroon akong scheduled church conference. No? Ngayon, inabot po kami ng alas 9. Inabot po kami ng alas 9. Past 9 bago natapos. So tumakbo ako doon, nag-adjust lang sila ng oras. No? Itong lahat ng ito, no? Gabi na, madaling araw na, nasa daan ka pa lang, ginagawa ko ito bilang lingkod ng Diyos, hindi upang lumaki ang sweldo. No? Ginagawa ko itong mga sakripisyong ito, hindi upang maging sikat ako, kundi ginagawa ko ito, it is service for Christ. No? Ito ay isang klase ng paglilingkod, no, sa buhay namin bilang mga pastor. Ngayon, ipapasok natin sa buhay ninyo bilang mga laiko, itong ginagawa po natin ay service for Christ. Bakit? Pagod din naman kayo nagtrabaho. Hinintay niyo pa ako ng 30 minutes bago ako nakarating. Bago ako nakarating, hinintay pa ninyo ako ng 30 minutes. Now, mga kapatid, ito ay klase ng spiritual leadership at ang spiritual leadership is service to Christ. Pag sinasabi natin service to Christ, pag-iwan sa ating mga gustuhin sa buhay. Pag-surrender ito sa Diyos at ginagawa natin kung ano yung gusto ng Diyos para sa atin. Merong message na nag-pop up po, kaya lang hindi ko siya ma-open. Okay? Then, spiritual leaders are practice the means of grace. Yan, nabanggit kanina po ito. Spiritual leaders practice the means of grace. Ano ba yung means of grace? Ito yung mga nabanggit natin kanina about worship. And worship is not only hindi lang po ginagawa yung worship during Sunday. Ang worship ay ginagawa natin every day. Sa lahat ng mga ginagawa po natin. Bakit? Ang worship, ang definition po ng worship is glorifying God. Now, you are doing worship in your work if you glorifying your God. Paano natin gino-glorify ang Diyos sa ating mga trabaho? Of course, gawin natin kung ano yung tama. No, ginagawa natin yung anong tama at iniisip po natin, hindi para mapapurihan tayo, hindi upang matuwa yung pinaglilingkuran natin, kundi upang mapapurihan natin ang Diyos at matuwa ang Diyos. That is worship. No, nakagisnan natin na ang worship ay ginagawa lamang sa simbahan. Ang worship ngayon sa atin bilang mga spiritual leaders ay anuman yung ginagawa po natin na nakakapagbigay ng kapurihan sa Diyos, that is worship. Pangalawa, prayer. Nananalangin pa ba tayo? Yung tanong ko kanina. Nananalangin pa ba tayo na nagpapasalamat o nananalangin tayo na laging may hinihingi sa Diyos? No? Every morning, every evening. Meron po akong nabasa, sabi niya, prayer is the padlock in the evening and the key in the morning. No? Ang prayer, ito yung nagsasara sa atin bago tayo magpahinga, bago tayo matulog. At ang prayer, siya rin ang nagiging key, nagiging susi natin paggising natin. At sa akin, ang prayer is like our breath. Subukan yung huwag huminga. Kahit 15 minutes lang. Yan. No? Kahit 10 minutes lang, kahit 5 minutes lang, di ba mahihirapan po tayo? That is prayer sa lahat po ng mga believers. Huwag nating putulin ang gawaing pananalangin sa ating mga buhay. Pwede naman tayong manalangin habang nagtatrabaho. No, pwede naman tayong manalangin kahit nakaupo tayo, hindi natin kailangang lumuhod. So maging bahagi ng ating buhay bilang spiritual leaders ang pananalangin. Searching the scriptures. Diyan sa inyo sa Israel, hindi naman po pinagbabawal ang pagbabasa ng scripture, mga kapatid. Meron akong narinig na istorya, no? Dumalaw daw yung pastor
sa isang mayamang miyembro. At dahil pastor yung ah yung binisita ng miyembro, yung nagbisita ng miyembro, inilabas niya yung mamahaling kubyertos, no? Nilabas niya yung gold na kutsara, no? Kaya lang, nung matapos silang kumain, nung maghuhugas siya, nawawala yung isang kutsara, no? Nawawala yung isang kutsara. Nahihiya naman siyang tawagan agad si pastor. No, dumaan ang linggo, dumaan ang buwan, dumaan ang taon, talagang hindi na niya ah mahanap yung kutsarang nawawala at ang suspetsa niya, kinuha ni pastor yung kutsara na gold, no? Sabi niya, loko talaga si pastor. Pinag-interesan niya yung kutsara. No? One time, nung magkita sila ng pastor, hindi na niya mapigilan. No, hindi na niya mapigilan yung kanyang sarili. Gustong-gusto na niyang tanungin. No, gustong-gusto na niyang tanungin si pastor. Pero bago pa siya magsalita, sabi ni pastor, sister, sabi niya, pag uwi mo sa bahay, buksan mo yung Biblia mo at basahin mo itong ganitong teksto. Alam niyo, pag uwi niya sa bahay, binuksan niya yung kanyang Biblia at hindi na niya natanong si pastor, nung binuksan niya ang kanyang Biblia, nandun yung kutsara nakaipit sa kanyang Biblia. Ang masaklap, hindi niya nabuksan ito, umabot ng taon. Searching the scriptures. No? Ang dali na ngayon, hindi na natin kailangan kung wala tayong pagkukuhanan ng Bible, ng literal na libro, mga kapatid, meron ng mga apps dyan sa inyong mga cellphone. No? Mayroon na tayong pwedeng pagbasahan dyan. And any translation na gusto po natin nandyan na. No? Lord Supper. Mayroon naman kayong pastor dyan. License ang ating pastor at babalik na yung pagiging elder po niya any day, no? Within this conference year ay kasama ako sa nanalangin na maibigay yung pagiging elder ni Pastor Danny. Yung Lord's Supper ay pwede lamang i-serve ng isang licensed pastor. Kagaya ni Pastor Danny ngayon, siya po ay licensed pastor. Mga kapatid, siya po ang nagsiserve ng Holy Communion sa inyo. Doon po sa General Conference, na-approve po ito na every Sunday ay nagkakaroon po sana tayo ng every worship service ay nagkakaroon sana tayo ng Lord's Supper. No? Pero tayo, naging practice po natin na once a month. Pero maganda rin yung once a week. Ginagawa namin ito sa Baguio. Nag-adjust ako ng malaki doon, no? Nang every Sunday ay mayroong Lord's Supper. Pero nakita ko yung kahalagahan po nito. No? So, being spiritual leaders, yung practice of means of grace ay bahagi po ito ng Lord's Supper. Fasting or abstinence. Yan. Fasting or abstinence. Alam niyo ba na ulit lang yung fasting na ito recently lang? Nung dumaan kami sa 21 days of fasting sa buong Central Luzon District ng mga pastor dahil doon sa pagpasok namin doon sa Lakbayan o doon sa Dalyasat. Unang stage ito ay yung fasting. So nag-fast po kami ng 21 days, one meal every day. Fasting or abstinence. Tayo ngayon, hindi na tayo nagfa-fasting fast eating na tayo, no? Nagfa-fast eating na tayo. So, ito ay bahagi po ito. Mayroon pa rin po tayong mga fasting. At sa atin, sa Central Luzon District, mga kapatid, isinususog ko ngayon, mayroon tayong isang araw sa buwan ng January na sineselebrate po natin yung CLD anniversary, yung Central Luzon District anniversary, na magkakaroon po tayo ng isang meal sa isang buwan na fasting. Yan. At itong fasting na ito ay bibigyan natin ng halaga. Halimbawa sa amin dito sa Pilipinas, sorry, bibigyan natin ng amount na 50 pesos. At yung 50 pesos na yon ng every professing member ay ipunin natin, ilalagay natin sa mission ng district. No, magiging pondo ito ng district. Now, kung hindi natin nagiging practice yung fasting ngayon, sa atin, hinihikayat po kayo ngayon na maging bahagi po tayo kapag nagawa na po namin yung content, yung gagawin natin ng one month
month-long anniversary mga kapatid ng ating distrito, ipo-forward ko po kay Pastor Danny para ma-inform po tayo. No? Kung hindi na po tayo nagfa-fasting, at least itong taon na darating ay maranasan nating sama-samang mag-fasting para sa isang layunin mga kapatid. Ang anumang amount na ating maipon ay mapupunta po sa pondo ng mission ng ating distrito. Pag-support po ito sa new created missions ng mga local churches na mayroon po tayo. Sa ating distrito ngayon, iisa lang ang mayroong established na mission congregation, ang Sulipa. And nung nag-anniversary po sila, isang taon po sila, mahigit 100 yung umattend. At napakaganda yung lugar at mayroon na silang lupa na na-donate. Naghihintay na lang tayo ng sponsor to build church building for them. No? Christian conferencing. Yan. Ano ba yung Christian conferencing? Sa ating mga sa atin itong church conference, tinatawag natin Christian conferencing ito. Ang district conference, tinatawag natin Christian conferencing ito. Ang annual conference, tinatawag natin Christian conferencing ito. Ang central conference at saka general conference, ginagawa natin tinatawag natin itong Christian conferencing. Bakit? Dito may mga balitaktakan dito na nangyayari. Ngunit pagkatapos ng balitaktakan, nagkakaroon po tayo ng magandang ugnayan pa rin. Walang away. Away sa plenary because of principle, because of different ideas. But after the discussion, after the plenary, babalik po tayo doon sa love one another. Works of mercy. No? Works of mercy. Itong works of mercy, mga kapatid, ay kung narinig nyo yung subukan mo namang itanaw ang iyong paningin sa iyong paligid upang makita mo yung mga nangangailangan. Hindi lang nakapokus sa iyong sarili. Pag nagsalamin ka, sa sarili mo lang nakatingin. Subukan mong tumingin sa labas at makita mong mayroon palang mga nangangailangan. No? Doon sa mayroon ka na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Ito ay bahagi doon sa pagtulong sa mga nangangailangan. Sa mga nasalanta ng bagyo. Marami na namang nasalanta ng bagyo sa atin dito sa Pilipinas. Sa parting Cagayan, sa parting Isabela, sa parting Pangasinan, mga kapatid, ay mayroon na naman. No? Unity of ministry. Unity of ministry, we are sent by Christ to live and work together. And kahit iba yung lugar po natin, we are working together because we are in the same direction. Yung pagsunod doon sa utos ng Diyos sa atin. No? So mayroon tayong unity of ministry kahit magkakaiba po tayo ng lugar. At ito po yung inaasahan po natin na magagawa po natin at gagawin po natin after na matapos po natin ang ating pag-aaral. Lagi kong nire-remind po sa inyo na ang pag-aaral na ito is not just an information, but it is a challenge for us to do what we have learned sa ating mga pag-aaral. So we are sent by Christ to live and work together. Hindi kanya-kanya. Sa atin, mayroon kasabihan na no man is an island. Kailangan natin ang isa't isa. Lalo't higit sa paggawa ng ministry at mission na iniwan sa atin ng ating Panginoong Jesus. Unity of ministry, let's talk about meetings. Ito yung kayo naman naranasan niyo ito, di ba? Nagmi-meeting kayo, nagko-conference din kayo. Sa atin, magko-conference po tayo niyan, virtual din, doon sa church conference. Kasalukuyan po tayo ng church conference at huli po ang church conference ng Israel First UMC. Then, ito yung kabuuan ng unity of ministry. Ito po ay binanggit sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Ephesians. Basahin po natin in silent. Babasahin ko po ng malakas. Sabi niya sa Ephesians, He gave some apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. His purpose was to equip God's people for the work of serving and building up the body of Christ until we all reach the unity of faith and knowledge of God's Son. God's goal is for us to become mature adults, to be fully grown,
measured by the standard of the fullness of Christ. Itong mga tinawag na ito, mga kapatid, mga apostol, nung panahon ng ating Panginoong Hesus, mga propeta, nung panahon ng Old Testament, mga evangelists, no, nung panahon ng Bible times and even our time, mayroon tayong mga evangelists, pastors and teachers, no? Itong mga ito ay tinawag sa isang ministeryo. No, para sa kapakanan ng katawan ng ating Panginoong Jesus, which is the body of Christ, which is the church. No? Itong tinawag na ito ay hindi para magkaroon ng kompetisyon, kundi upang gawin yung kanilang functions. Yung kanilang functions. Yung mga apostles noon, ginawa nila yung kanilang trabaho. Umabot po sa atin ang magandang balita. No? Itong mga apostles na ito, itong mga disipulong ito, kung hindi nila ginawa, yung utos sa kanila, yung kanilang trabaho, yung ministry nila, yung pakikiisa nila sa ministry, naku, wala po tayo. Hindi nakarating po sa atin ang magandang balita. Itong mga propetang ito, no? Kung hindi ginawa na yung trabaho ng mga propetang ito, still, ang Christianity, ang love of God ay hindi na-spread sa buong mundo, mga kapatid. So ito po ay part ng ministry, no? Ng unity of ministry na mayroon po tayo bilang mga mananampalataya, no? Christian conferencing. Christian conferencing. Ano ba yung mga Christian conferencing na tinatawag natin? Personal concerns. Yung mga nabanggit natin kanina ay i-specify po natin. Personal concerns. Ano ba yung mga personal concerns natin? No? Kailangan nating lumago sa ating pananampalataya. At itong ginagawa natin, bahagi ito ng paglago natin. At kapag lumago po tayo, tinatawag po tayong, pag na-reach po natin yung level of maturity, no? Tinatawag po tayong matured Christian. At kapag matured Christian na po tayo, anumang pagsubok yung nandyan, no? Lalo tayong tumitibay. Lalo tayong nagpupursigi, na hindi tayo umuurong. Prayer and discernment. Alam nyo, itong discernment is a gift. Mayroon tayong tinatawag na spiritual discernment, gift po ito na nanggagaling sa Diyos. No? Yung gift na ito ay minsan nadidiscern po natin o pinapadiscern ng Diyos sa atin yung mga nangangailangan ng ministry na ipinagkatiwala niya sa atin. No? Mula doon sa simpleng, kumusta ka? Nako, nagmi-ministry na po tayo. Mula doon sa simpleng tapik, no, sa balikat, of course, sa aming mga kalalakihan, iniiwasan natin tapikin yung mga kababaihan, no? Kasi iba na ang panahon ngayon, pwede tayong ma-charge ng sexual harassment. Pero sa inyong mga kababaihan at sa aming mga kalalakihan, kanya-kanyang tapik yan, no? Ito ay paggawa ng ministry at gumagaan yung pakiramdam ng isang taong nabibigitan kapag tinatapik po natin sila sa balikat. Kung naranasan ninyo yan, alam nyo yung aking binabanggit. Practice inclusiveness. Alam niyo, ang church po natin, ang United Methodist Church ay inclusive, hindi siya exclusive. Lahat po ay inaanyayahan, lahat po ay pwedeng pumasok, lahat po ay pwedeng makibahagi, lahat po ay pwedeng maging membro. No, inclusive po tayo. Mayaman, mahirap, lalaki, babae, no, bakla o tomboy. No, sila po ay uh, welcome sa ating church. No? So, we as United Methodist Church, we practice inclusiveness. Hindi po tayo sa Ilocano, madite nga mangidad na duma. No? Hindi po tayo nagkakaroon ng pagtatangi sa iba. Then, clear communication guidelines. Yan. Clear communication guidelines kapag mayroon po tayong mga conference. Clear agenda. No, clear agenda. Respectful of time. Maging on time po tayo sa lahat po ng mga meetings and conferences po natin. Discernment. Look for God's guidance. Ito ay definition ko po sa prayer. Prayer is seeking the will of God. Discernment is look for God's guidance. Ano ba yung sinasabi ng Panginoon na gagawin ko? No? Ano ba yung ipinapagawa sa akin ng Diyos? That is discernment. Kapag naintindihan mo, humihingi po tayo ng wisdom sa Diyos. Lord, give me wisdom. No? To understand kung ano yung gusto mo sa akin. Pangalawa, listen for God's call.
Nakikinig ba tayo doon sa God's call sa ating mga buhay? Ako noon, narinig ko yung God's call. Kaya lang ayaw kong pakinggan. No? Paalala niyo yung naranasan ni Samuel nung tinatawag siya ng Diyos 3 times? No? Yung first time na tinawag siya, pumunta siya kay Father Eli. Sabi niya, tinatawag mo ba ako? The second time, the same yung ginawa niya. The third time, sabi ni Father Eli, sabihin mo lang kapag narinig mo pa ito. Sabi niya, narito po ako, Panginoon, nakikinig ako. Learn to listen for God's call. Ano ba yung God's call natin? Hindi naman tayo tinatawag ng Diyos lahat na magpastor. Pero for sure, tinatawag tayo ng Diyos to listen. No? From His instruction, ang sinasabi ng Diyos sa atin, do good to all people. No? Do good to all people. Do good to all people. Then, sunod, to see the heart of the matter with spiritual eyes. Ano ba talaga yung issue? Ano ba talaga yung matter na pinag-uusapan po natin? No. Humihingi tayo ng pangunawa sa Diyos. At pag naintindihan po natin ito po yung tinatawag nating discernment. Maraming mga tao na naliligaw dahil nagkukulang po sila ng spiritual discernment. Then, ito po ay gift. Then, ito po ay pwedeng hingin sa Panginoon. Ang discernment ay kaakibat ng wisdom na nanggagaling sa Diyos. Sapagkat naintindihan natin kung ano yung pinapagawa sa atin ng Diyos. Consensus. Yan. Consensus. General agreement among a group of people. No? Sa parliamentary, nagkakaroon po tayo ng botohan. At pag sa botohan na yan, pag mas marami yung bumoto, ito po yung sinatawag nating majority. Itong consensus, general agreement. No? Sa akin, sa pagkaintindi ko, parang 100% we are agreed upon, no, yung isang issue. Kaya tinatawag nating consensus ito. Consensus. The people work together for the best possible decision for the group. Tayo po ay nagkakaroon ng iisang damdamin, iisang desisyon, nagkakaintindihan po tayo na gawin ito bilang isang grupo or hindi gawin ito bilang isang grupo. That is consensus, mga kapatid. Ito, mayroong difference between parliamentary procedure and consensus. Ang consensus daw ay creates cooperative, dynamic, work together for best possible decision for the group. While yung parliamentary procedure creates competitive dynamic, ideas owned and defended. Nakita natin yung pagkakaiba? Sa mga conferencing natin, mga kapatid, madalang natin ginagawa itong consensus. Kalimitan parliamentary procedure ang ginagamit po natin. Dito sa parliamentary procedure, mayroong nagki-create po tayo ng competitive dynamic. Yung competitive dynamic on how we defend our idea, on how we defend our principle to be adopted ng mga taong nandun. At kapag na-convince natin sila, mga kapatid, binobotohan tayo. At nananalo yung ideya po natin. Ideas owned and defended. While in consensus, nagke-create po tayo ng cooperative dynamic. Kinukuha natin yung damdamin ng mga tao at na maintindihan nila na ito ay para sa lahat. Sa parliamentary procedure, kapag na-convince natin sila, pwede natin silang i-convince dahil magaling tayong magsalita. Sa consensus, nako-convince natin sila dahil tayo po ay nag-work together at inaalam po natin yung best possible para sa ating lahat. Kung ano yung pinaka-the best. Naintindihan ito hanggang doon sa grassroots, hanggang doon sa mga mas mataas na posisyon. That is the differences between consensus and parliamentary procedure. Now, eto, sinasabi po niya sa atin ito. Leading po kasi yung pinag-uusapan po natin, leading. Practicing consensus. Paano ba natin pinapractice yung consensus? Now, number 1, a leader in a church, kahit nakaupo yung mga po natin, yung mga mic po natin, nakamute, basahin nyo rin para ma-internalize po natin habang binabasa ko. A leader in a church feels that a new ministry should be started in the community. It will require funding and support from the congregation. Should the church support it?
Yan. No? Doon sa isang leader sa church, halimbawa yung pastor o kaya yung lay leader, yung laiko na leader, mga kapatid, ay mayroon siyang nakita to open a new opportunity of doing ministry, no, sa komunidad na kanilang kinabibilangan. Kagaya ng ginawa ng Sulipa. Nag-open sila ng new ministry, nag-open sila ng new mission na iniisip na magiging local congregation po ito. Kagaya ng nangyari dyan sa Israel, kaya lang yung nangyari dyan sa Israel, mga kapatid, mayroong individual diyan na tinatch ang Panginoon, and they gathered believers hanggang naging community kayo, no, hanggang naging local church po kayo. Hindi kinailangan ng isusupport ba ito ng church, no, kundi mayroon silang sariling sakripisyo para nabuo yung kongregasyon diyan. Ito naman kakaiba, no, itong leader na ito ay mayroong nakita na opportunity na pwedeng mag-open. Iso-support ba ito ng church? Kailangan dito ng consensus ng karamihan, ng approval ng karamihan. Number two, na example, the choir needs new robes. No, the current ones are shabby and there are not enough of the right sizes. Should the church buy new ones or try to find some that another church has for sale? Yan. Itong mga issue na ito, mga kapatid, ay normal na naranasan po natin. Sa Baguio, mayroon silang noon, ang dami nilang mga choir gowns. Kaya lang, mga luma na yung mga choir gowns nila. No, luma na. Ngayon, ang sinasabi ng worship chair, kailangan na natin ng choir gown, no? Ngayon, yung consensus, yung mga choir, ay lahat sila gusto nila kasi gusto nila magsuot ng mas presentable kasi kumakanta sila hindi para sa kongregasyon, kundi kumakanta sila para sa Panginoon. No? So nagkaroon sila ng consensus na hindi yung bibili sila ng ukay, kundi magpapatahi sila. No? Consensus yun sa kanila. Either i-support ng church or hindi, bili tayo. Kung hindi support ng church, tayo na ang gagastos yung para sa atin. Ganun yung kanilang mga nasapan. At nag-come up sila doon sa isang decision na consensus na magpapagawa sila ng bagong choir gown. Number three, sunod, a problem has been noted with the conduct of a person in leadership. How should the person be approached about his or her behavior? Yan, pinagpaplanuhan pa rin yan. Pinag-uusapan pa rin yan. Kumukuha pa rin po tayo ng idea from the group. Hindi nagiging desisyon ito ng isang tao, kundi kumukuha pa rin po tayo ng ideya. And when we do so, we are leading. Now, we are leading. Okay? Meetings that matter. Meetings that matter. Ano ba yung mga meetings? Minsan, ang meeting, parang iniisip lang natin na pagmi-meetingan natin yung about anniversary, no? Pagmi-meetingan lang natin yung mga bagay-bagay, yung mga ministries. Pero ang meetings that matter is kasali pala yung worship together. Nagkakaroon tayo ng worship. Nagsa-celebrate po tayo. Then what needs to be done sa mga meetings po natin? Nagkakaroon po tayo ng mga hamon. At doon sa mga hamon na yan, nahahamon po tayo hindi para humina. Nahahamon po tayo para gawin and overcome and become victorious doon sa mga challenges na kinakaharap po natin. Then send forth. Then give God thanks. Ito yung nakapaloob doon sa meeting po natin, no? Mayroong worship, mayroong celebration, mayroong pag-identify kung ano yung mga kailangan po natin. At doon sa pag na-identify po natin, may mga hamon. Pero hindi po tayo nagtatapos sa hamon, nagsasend forth po tayo. Inuutos po natin, magsasend forth po tayo para gawin yung mga bagay na ating napag-usapan. And lastly, nagpapasalamat po tayo sa Diyos. Ito yung small group. Sana nagkakaroon pa tayo ng breakout kagaya ng last meeting, pero hindi na natin ginagawa, mga kapatid. Who has served as an example of a servant leader for you? Alam niyo yan sa konteksto ninyo. Who has served as an example of a servant leader for you? Sunod na tanong, sagutin na ninyo sa inyong mga sarili. How did this person exhibit servant leadership?
servant leadership. How can you serve and lead at the same time? How can you serve and lead at the same time? Servant leadership, ito po yung pinag-uusapan po natin. No? Why is servant leadership important? Bakit ba importante ang servant leadership? Hindi natin kailangan ng isang leader na mataas ang ego, mataas ang tingin sa sarili, at hindi tinitingnan yung pangangailangan ng iba or yung mga nasa laylayan. Ang kailangan nating leader ay yung pwedeng tularan, no? Leading by example. Leading by example. Itong mga tanong na ito, tandaan po natin, no? At sagutin natin sa ating mga sarili ng taimtim. Okay? Ito na po yung last po natin, no? At magkakaroon po tayo mamaya ng closing prayer. Then kung mayroon po kayong mga tanong, ito na po yung panahon ng pagtatanong po natin. At pagko-comment po ninyo kung mabilis pa rin po akong magsalita, mga kapatid, itinatry kong bagalan yung aking pagsasalita, pero parang minsan na nararamdaman ko na nagmamabilis uli ako, ano po. And thank you for reminding me, Pastor Danny, about doon sa very fast na pagsasalita po natin. Hindi po tayo nagmamadali, kundi ito na po yung nature natin na nagsalita. Lagi kong binibiro yung mga pag nagsasalita po ako, sabi ko, bilisan niyo pong makinig kasi kapag hindi kayo mabilis makinig, may iwan po kayo. No? But I will try my best na mag-slow down sa aking pananalita, hoping na naging malinaw po sa atin yung ating pag-aaral ngayong umaga sa amin at gabi dyan sa inyo. Maraming maraming salamat po. Panahon na po ng pagtatanong natin. Okay. Salamat po, DS, sa inyo pong pagtuturo sa amin about leading, servant leadership, at ganoon din po yung pagiging spiritual leaders ng atin pong church. Mga kapatid, ngayon na po yung panahon natin para sa mga katanungan patungkol sa napag-aralan po natin. Everyone, welcome po ang lahat para magtanong po. Sino po yung nagsasalita? Sino po, mga kapatid? Shalom. Mag-question na po kayo, mga kapatid. Kanina mayroon po tayong 38, ngayon 37 na lang tayo. So, pakinggan siguro yung buong lecture, nagkuhan na siya. Baka busy na po, DS. Ano po? Opo, wala pong diferensya sa atin. At least, Eh, ah, DS, question ko po kasi nga hindi naman tayo lahat ay mga officers ng church. mm, Hindi naman tayo lahat ay leaders sa atin pong mm, loob ng church. Halimbawa po, yung mga posisyon ng treasurer, posisyon ng financial secretary, kasi under sila ng mga leaders eh. Under sila ng finance, gano'n. Meron pong chairperson. mm. So, paano po nila, Kwan? May implement yung ganitong topic about leadership. About doon sa Oo, leading. sa leading po. About doon Kasi, sa leading. Siguro ang doon sa leading kasi hindi lang niya tinutukoy doon sa mga offices na mayroon po tayo, being the chairman ng four administrative committees and other committees and even the lay organization, kundi ang tinutukoy po niya rito ay yung on how we lead, being the servant of God. Kung paano tayo mag-lead sa ibang tao, kung paano natin ipinapakita yung buhay natin, no, bilang mananampalataya na mayroong pagpapakumbaba. No, ay hindi ito referring doon sa kung ano yung office na mayroon po tayo at doon po tayo nagli-lead, kundi doon sa buhay po natin bilang isang mananampalataya.
So, general po ito in general. Lahat po ng nabautismuhan, lahat po ng tumanggap sa ating Panginoon na bilang Panginoon at tagapagligtas, lahat po tayo ay servant leader. No? Pagka servant leader po tayo, ipinapakita natin sa mga tao, no, sa ating paligid, sa ating society, sa church na ating kinabibilangan, na tayo po ay pwedeng maglingkod in our own capacity. No, in our own capacity. Yun po, Pastor Danny. Thank you. Salamat po, Nakuha ba DS. yung sagot? Salamat po. Opo. Okay, mga kapatid, sino pa po? May katanungan? Pag natapos natin ito, pwede So, tayong magkaroon ng job description sa inyo. Sige po, DS. Pagkatapos po ng LSM. Oo, pagkatapos ng LSM, sisingit natin yung, pagkatapos ng basic, isingit muna natin yung job description Opo, DS. para ma-inform din tayo lahat. Hmm. Parang may gustong magtanong kanina, si Brother Marlon ba yun? Okay, magtanong Pastor, lang po medyo kayo. po Ano yan, Brother ah, Marlon? Sige una po. po, salamat po kay DS sa pagpapauna po. Choppy ka, Bro Marlon. Hindi po ng sulat na nakakasasa. Choppy ka, Brother Marlon. Di namin maintindihan. Yan po, Pastor. Malakas na po. O, yan na. Pwede na. Okay na. Ah, una po, nagpapasalamat po kayo kay DS kasi po nakon po niya po dito po sa leading po ng leadership. At katulad po natin na nakakasunod po ng konti. Dahil nga po nararanasan din po na po yung pagsama po sa mga meeting sa po natin. Kung ano po yung nasabi. Tama nga po na na pagkadating ng kwan, talaga pong nagkakasalungat ng mga kakuro-kuro. Hmm. Pero at the end po, bilang po isang mga mananampalataya, bumabalik po tayo sa unity para po sa pagkakaisa po natin sa ating pong nagaganda po ng ating pinag-uusapan po. At saka isa pa po yung sinasabi po kanina ni DS Pastor na yung about dun sa kung paano tayong nagre-reflect sa atin kasi yung yung kampo ng ng salvation, kampo ng ating Panginoon. Uh, Wala ka ulit, bro. Wala na. Si Brother Marlon. sa buhay ng bawat mananampalataya Bumalik. ng Bumalik. Yeah. yung pong yung pong reaction po kasi ng isang ng isang mananampalataya kasi po di po ba makikita yung kung magiging changing sa buhay ng isang ng bawat mananampalataya isang mga leader kasi po tama nga po isang bilang leader dapat po maging uunawain tapos hindi tayo dapat na mainit ang ulo yung for example po kasi di po ba halimbawa meron isang kapatiran na dumulog sa atin tapos yun pong ginawa natin imbis na payuhan natin na baka may problema lang siya o ganito tapos po ano pa po natin tawag doon yung gagatungan yung kaya po mas lalaki pa po yung yung issue kaya po bilang isang leader dapat po talaga yung control po sa sarili. Ayun po, at saka marami pong maganda pong naano ng CDS na marami po pong sinapaunawa sa akin, Pastor. Oo. Siguro po sa mga ibang mga kasama po dito, naunawaan po nila kung paano po ang isang leadership ng ng isang church hindi po dapat na makasarili.
Hindi po siya dapat na inaano lang po niya yung sarili niya na siya lang ang tama. Dapat po inuunawa rin yung kapwa. Yun po, salamat po sa Okay. Thank you, Brother Marlon, sa inyo pong comment. Mga kapatid, kung gusto po ninyong mas lalong maunawaan pa itong napag-aralan natin, you can, kasi recorded naman ito, pwede ninyong ulit-ulitin. Mas lalo ninyong maunawaan yung tungkulin natin bilang mga Kristiyano. Sabi nga, lahat tayo ay mga Christian and we are called to live a holy living. Sabi po niya doon, di ba yung pag-aralan natin kanina? Holy living, yung bagong buhay na binago ng Panginoon. So mayroon pa po bang, thank you Brother Marlon, sa inyo pong comments, sa inyo pong natutunan na may bahagi. Sino pa pong may question po? Hello po, Pastor. Good evening. Good morning po, DS. Good May morning po. Good evening. Sino good po yung morning po, DS. nagtatanong? Si Edith po, Pastor Edith. Sister Edith. Okay. Yes po. Okay po. Mayroon po akong tawa ng Diyos na intindihan ko naman lahat ng ating pinag-aralan. Pero meron po dito sa spiritual leaders practice the the lens of grace. Yung worship, prayer, searching the scriptures, Lord's Supper. Ito po hindi ko po intindihan po ng maigi, yung fasting or abstinence. Ano po ang ibig sabihin ng DS, yung fasting or abstinence sa ating physical and spiritual po? Okay. Salamat po sa inquiry, no po, doon sa tanong doon sa fasting and abstinence. Yung fasting po ay sa atin bilang United Methodist Church, ito po yung pinag-umpisahan na laging ginagawa ng mga naunang Methodist sa atin, especially sina John Wesley. At ito po ay isa doon sa mga spiritual discipline na ginagawa po natin. Unang-una, doon sa fasting, bakit tayo nagfa-fasting? Dapat alam natin bakit kailangan nating mag-fasting. Yung iba, nagfa-fasting sila for their health. Nagfa-fasting sila para mag-improve yung kanilang health. Pero doon sa spiritual discipline, ito po ay mayroong napakalaking factor sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya pag nag-fast po tayo. Noong nag-fasting po ako, noong na-corner po ako ng Panginoon para magpastor na, hindi na ako makatanggi. After na tumakbo po ako, lumayo po ako, nag-stowaway po ako ng 3 years para lang hindi magpastor mga kapatid. Nung na-corner po niya ako, nagkaroon ako ng agreement sa Panginoon. Sabi ko, kasi ang ating Panginoong Yesus, nung bago niya inumpisahan yung kanyang full-time ministry, nag-fast po siya ng 40 days, 40 nights. 40 days po siya na hindi kumain. Pumunta po siya sa ilang. Yun po yung biblical reference na ginagamit po natin sa fasting. Doon sa Old Testament naman, iba. Nagfa-fasting sila kapag nalulungkot sila, nagkakasala sila. Ito yung konteksto ng Old Testament. Pero ang pattern na ginamit ko po doon sa pagpa-fasting ko ay nung nag-fast ang ating Panginoong Yesus, nung ginawa niya or nung nag-full-time ministry na siya. Ano po? Nag-fast po ako, hindi naman 40 days, kundi 4 days lang. 12 meals na walang solid food and even liquid. Hindi po ako nag-take ng 12 meals, 4 days, mga kapatid. Now, ano yung reflection ko noon? Sabi ko, kung nakayanan ko na magkaroon ng discipline sa mga pagkain na kailangan ko, kailangan ng aking katawan kasi manghihina kapag nag-fasting ka eh. Ngayon, in reflection doon, kung nakayanan ko yung basic need ko na tanggihan, kaya ko ring tanggihan yung mga bagay na hindi ko kailangan pero gustong-gusto kong gawin. Hindi ko kailangan pero gustong-gusto kong gawin, pero nakakaapekto ito sa relasyon ko sa Panginoon. So ang fasting ay bahagi po ito ng spiritual discipline po natin. Hindi yung nagpa-fasting po tayo para pahirapan ang ating mga sarili dahil meron tayong kasalanan ginawa.
kundi nagfa-fasting po tayo para magkaroon po tayo ng spiritual discipline. Kung kaya po natin natanggihan yung pangangailangan po natin, kakailangan ng ating lupang katawan, ay lalo't higit na kailangan din naman natin or kaya natin na gawin na tanggihan yung mga bagay na ginagawa natin na gustong-gusto natin gawin ngunit hindi nakakapagbigay ng kapurihan sa Diyos, no? Yung abstinence ay pag-iwas, no? Pag-iwas sa mga bagay na hindi naman natin kailangan gawin ngunit gusto nating gawin, mga kapatid. Ano po? So yung fasting, hindi naman po inire-required sa ating iglesia na gawin po natin ito, kundi ang fasting po ay nagkakaroon po tayo ng personal reflection na kailangan nating gawin ito. No, na kailangan nating gawin ito. Kaya lang, nagkakaroon po tayo ngayon ng agreement, no? Kaya sinasabi ko sa inyo yung gagawin nating fasting for 1 meal, doon sa isang buwan, pili kayo ng isang araw na mag-fast kayo ng January, ano po, mag-fast kayo ng isang meal at bibigyan natin ito ng halaga, ng amount, then igagather po natin, then ilalagay natin doon sa mission. Yun po yung sa fasting po, no? Hindi po ito required na ginagawa ng bawat miyembro, ngunit ito po ay nagiging personal, no, na desisyon ng mga miyembro, ng mga mananampalataya para doon sa kanilang spiritual upliftment at bahagi po ito ng kanilang spiritual discipline. Maraming salamat po. Salamat Thank you po, po, DS. Thank you po, DS. Nasagot po, Sister Edith. Yes po, Pastor. Salamat po. Wala po kayong follow-up question? Pastor, Si Ate Leti. Sige po. magandang umaga dyan, DS. Magandang gabi Yes sa lahat. po. Yung sinabi ni DS, yung sinabi mo kanina, DS, na about communion na nai-practice na namin dito every second week of the month. At doon din sa Baguio, nai-practice nyo na yung every week. What is the difference? Ano yung diferensya kapag every month lang namin ginagawa dito at doon sa Baguio ay every week? Demanding ba Apo. ito, DS, na every week? Yes. Opo. Actually po, ito ay susog na nagmula sa General Conference mula doon sa term na gawin natin ng malimit. Or sa English, do it regularly. Ano po? Now, sa atin po kasi, nagiging issue yung ano ba yung regular, no? Yung 1 month na dati natin practice, mga kapatid, once a month, no? Regular practice po 'yon na ginagawa natin doon sa sinusunod po natin yung salitang do it regularly, no? Yung 1 month, kahit nga once a year regular din, ano, once a year. Kasi yung annual conference natin, regular Session. conference ito, regular session ito, no, once a year lang. So ang tinutugunan po natin doon ay yung regular. Ngayon, mayroong sulat kasi, mayroong implementing letter or approval from the General Conference na sinasabi nila na every Sunday sana. No, na every Sunday sana yung Holy Communion. Wala naman po itong pagkakaiba doon sa monthly at saka doon sa Sunday. Kapag ka, every Sunday, kapag ka ginagawa natin ito, wala naman pong nagiging question doon dahil tinutugunan natin yung do it regularly. Ngayon lang po ay dahil gusto po ng Baguio na gawin ito every Sunday, ay ginagawa nila ito. Ngayon sa atin, kung gusto natin din ng every Sunday, wala rin namang magbabawal sa atin. Kung gagawin naman natin ito every once a month lang, ay wala rin namang magbabawal sa atin dahil tinutugunan lang po natin yung do it regularly. Gawin niyo ito ng malimit. Ito po yung sinabi ng ating Panginoong Jesus. And actually, itong mga unang believers po noon, araw-araw, no? Kung tingnan po natin sa Acts, araw-araw nagkakaroon po sila ng Holy Communion, and every gathering na ginagawa nila ay nagkakaroon po sila ng
communion or hatian ng tinapay. Maraming salamat po. Thank you, DS. Okay. Thank you po. Yes, thank you Ate Leti. Mayroon pa po ba mga kapatid? 11, 10:35 na po tayo. So 1.5 na po tayo, DS. Ah, Opo. kaya kuan, maganda po itong kuan po natin, discussion natin. So, yun nga sinabi ko kanina mga kapatid, total naka-record naman nito. Pwede po nating uliting pakinggan para lalo pa nating maintindihan yung mga na-discuss po ng atin pong DS. Salamat po, DS. Salamat po mga kapatid. Thank, okay, thank you po. Kung wala na po tayong mga tanong, basahin po natin na tayong team ang ating closing prayer. Then mag-open na po tayo ng ating mga camera. Na po? Tayo po ay manalangin. Lord, teach me what your statutes are about, and I will guard every part of them. Help me to understand so I can guard your instruction and keep it with all my heart. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat po sa inyo sa buhay ng bawat isa sa amin. Sila na nasa Israel, bagamat sila po ay pagod na pagod mula sa kanilang pagtatrabaho ng buong araw. Ngunit salamat dahil naglalaan po sila ng oras para sa inyo, para hindi lang mag-aral, kundi mahamon sa aming mga pinag-aaralan. Pagpalain mo po ang aming pastor na mayroong kabutihang loob na i-lead itong mga kongregasyon na ito, itong mga anak mong ito. Pagpalain mo, O Diyos, ang mga anak mong ito na miyembro na nakakasama po namin ng Israel First United Methodist Church. I pray also, Lord, yung kanilang buong family na patuloy mong pagpalain. Kasama man nila dyan sa Israel o nandito po sa Pilipinas, ang yung pagpapala nawa ay maranasan ng kanilang mga pamilya. Kung mayroon pong mga health condition, dakilang Diyos yung kanilang mga mahal sa buhay, dalangin ko na dalangin ko, Panginoong Hesus, na sa pamagitan ng dugo mo na nabuo sa krus ng Kalbaryo ay abutin mo ang pagpapagaling ng mga anak mong ito. Pagpalain mo kaming lahat. Maraming salamat sa buhay ng bawat isa sa amin, lalo tigit sa aming pastor na nangunguna at inutusan at dinala mo, Panginoon, sa Israel, First United Methodist Church, upang ang mga anak mong naririto ay matugunan yung kanilang mga spiritual na pangangailangan. Dakilang Diyos, maraming salamat. Patuloy mo kaming ingatan, patuloy mo kaming pagpalain, patuloy, O Diyos, na maintindihan namin ang iyong kagustuhan at sundin ang mga ito sa aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Maraming salamat mga kapatid. Amen. Amen. Yan, Amen. Amen. Thank mag-open na po you, tayo ng ating DS. screen. Bukas na po kayo mga kapatid. Yan. Dapat hindi I-try ko po picture. ng ko Ni Brother para Mitso. makasali sa picture. Yan. Nakaturo ni Brother Mitso na eh. Ay, Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa bilang po natin Thank ngayon, meron you, tayong DS. 37. Salamat po, thank you DS. po. 38 po kanina, DS. Salamat Salamat po. po. Picture taking 38 po, kanina. picture taking. Kanina. Oh. Saglit lang po, turn off ko lang po itong